Narito ang ating episode ngayong gabi. Isang kapitenya ang kasama natin ngayong umaga. Ate Mary Grace, ikwento mo ang init ng ulo mo. Hindi ko naman po alam yung nangyari. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Christine, hindi ko pa po alam na nasaktan na pala yung anak ko ni Rowena. Paanong sinaktan ng anak mo? Kasi po, yung anak po ni Christine at saka yung anak ko po, naglalaro po ng basketball. Mga ilang taon to? 14 po. Mga binatilyo. Yes po. And then, ano nangyari? Nanggugulo po yung anak ni Rowena. Ngayon po, yung anak ko naman po hindi yung basta-basta mananakit kung hindi po yan nakukulitan eh. Tapikon po ng anak ko, nabatukan niya po yung anak ni Rowena. So ano ang nangyari? Bakit ikaw ang naunang magreklamo rito? Pagkatapos po nang nangyari, hindi ko po alam na si Rowena rumesback dun sa anak ko. Samantalang pwede niya namang sabihin sa akin. Paano niya niresbakan? Sinaktan niya rin yung anak ko. Dapat sinabi niya sa akin, kung may problema siya sa anak ko, dapat ako yung una niyang kinausap. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Saka Mama Carla, nabatukan lang naman ang di sinasadya eh. So ngayon, paanong pananakit ang ginawa? Hinampas daw po yung anak ko, ni Rowena. So nagalit ka? Siyempre naman po, nanay po ako eh. Wala po siyang karapatang saktan yung anak ko. Okay. Malalaman natin kung may karapatan o wala. Si Rowena, pasok! Relax lang ate. Parang hindi mo ako kilala! Di ba kilala mo naman ako? Kalma na. Teka lang ha, kalma muna. Kalma lang. Okay, naramdam natin ang paghihimagsik ng isang ina. Diretsahang tanong, anong eksakto ang nakita mong away ng mga bata? Wala po akong nakita, ma'am. Si Ate Lorna po pumunta sa bahay, naglalaba ako ba? Sabi niya, si Bansag po sa akin, Nine, yung anak mo, binadukan ng anak ni Mary Grace. Ngayon po ako, napasugod po ako kasi 9 years old po yung anak ko, ma'am. 9 years old. Makulit po talaga. Tapos po, pinuntahan ko yung anak niya. Tinanong ko, bakit binatukan mo? Sinagot-sagot ako ng pabastos. Natural po, bilang matanda. Bata ang sumagot sa'yo, matatapik mo po sa braso. Sabi ko sa kanya, kulang ka sa disiplina ng magulang mo. Ako, anak ko. Ano yan? Ano nang pangaral yan? Sabi ko sa kanya, dapat sinumbong mo na lang sa akin na, ate, yung anak mo nanggugulo sa basketball namin. Dapat ginano mo na, hindi, binatukan mo lang dahil napikong ka, hindi mo nasaway. Sabi ko sa kanya. Okay, paano mo naman nasakta ng isang 14 years old? Tinapi ko lang po sa braso, ma'am. Kasi nga po, grabe pa siya kung makapanagot sa akin. Pagkatapos mong tinapik, anong sinabi sa'yo? Ano po, sabi niya, wag daw po ako mangialam, nanay mo daw. Natural nanay ako eh. Batukan mo ba na may 9 years old? Paulit-ulit mong sinaktan anak ko, halos Paulit-ulit bang sinaktan? Ulit. Samantalang po, ang sabi ng anak ko, sa sobrang piko niya, ginan na lang daw po sa ganito. Okay. Oh, okay lang ba yung ganon? Hindi. Isang batok? O bakit? Tama rin ba? Tama ba? Tama ba? Kasi nga, magulang sa anak ko! Anak mo! Pangaralan mo! Anak mo! Pangaralan mo! Bakit sinabi ng anak ko? Yung ikaw yung Bigyan mo na disiplina! Wala kang ako pala mo ka mo! Pala mo ka mo! Anak mo, 14 years old sa 9 years old! Why not? Mas matanda ka na pa! Ngayon, 9 years old! Patulan ng Kaya pala ganyan ang anak niya. Pala mo ka mo! Mas makabay ang mukha mo! Wala ka sa disiplina ng anak mo! Pangaralan mo yung anak mo! Okay, teka lang ha, teka lang. Awat muna, pakibigyan muna ng tubig ang ating mga bisita. Pangaralan mo! Dapat sinabi mo sa akin. Hindi yung ikaw manalaki sa anak ko. Basta anak mo! Bastos anak mo! Bastos! Ano muna? Paano ka sasabihan? Nasaan ka ba? Okay, parehong may tama, parehong may mali. Okay? Rowena, kinausap mo ba yung anak mo? Opo, ma'am. Na bakit ka nangulit doon? Sabi Ganun? ko sa kanya, bakit kinulit mo? Mama, gusto ko lang naman mag-agaw-agaw ng bola. Kaso po, lumapit sa akin yung anak niya, bigla po akong ginanon. Syempre 9 years old po yun, ma'am. Kung makikita niyo po yung anak ko, hindi ho yun makulit.
Diretsahang tanong, Christine, bakit mo nasabing mahilig talaga manggulo ang anak ni Rowena? Panahon po ng araw na po na yun, naglalaro po yung anak ko tsaka anak niya ng basketball po. Bigla po dumating po yung anak niya na nangulit po sa mga anak na po namin ng bola. Ikaw ay nandun? Opo, ako So, po yung saksi nandun ka? po. Opo. Okay. Kasi binabantayan ko po yung anak ko kasi minsan binubuli po ng ibang kabataan. Ilang taon yun yung anak mo? 14 din po. Okay, sige. Ayun nga po, bigla po, napiko na po yung anak po niya. Kasi yung una po, hindi po pinapansin nung anak ko tsaka anak niya, yung anak niya, sa pangungulit. Nung bandang huli po, napiko na po yung anak nito. Kaya nabatukan na po yung bata. Okay, ito ay 9 years old. Gaano ka kulit para mapikon ka? Kasi 9 years old lang naman ito. Nangaagaw po kasi siya ng bola eh. Hindi mo po siya Tuwal kasali yun, sa laro. basketball yun Naglalaro yung 14 years old, kabinatilyohan po. Biglang papasok po yung anak na para mangulit, aagawin yung bola. Sino po naman po na yun? Okay. I think hindi nyo naturuan yung mga anak nyo makipaglaro din sa mas younger boys. Kasi kung naglalaro la, sorry Ate Christine, dapat hinihingi ko lang yung pangunawa mo sa sinasabi ko. Ate Christine and Mary Grace, no? May mga kapatid bang bata yung mga anak ninyo? Wala po. Okay. So, hindi ba talaga kayang tingnan yung 9 years old na parang kalaro din, na maintindihan nilang gusto lang sumali? Para po kasi sa kanila, practice po nila yun eh. Practice po nila yun. Kumbaga, train sila. Nakaka-distract yung anak niya eh. Gaano kalakas ang batok para mapasugod ka? Ano ba talagang nakarating sa'yo, Ate Rowena? Kasi po ma'am, pagpunta po ng anak ko sa akin, naiyak. Mama, binatukan ako ng anak ni Ate Grace. Anong klaseng batok ganyan, mama, oh? Umiiyak siya, ma'am, nang umuwi sa akin. Siyempre sa akin bilang magulang, dahil pinundahan ko siya, bakit binatukan mo yung anak? Ay, makulit eh. Huwag ka mga alam, sabi niya sa akin gano'n. Sobrang gigil ko sa kanya dahil minor din siya. Kung sagutin niya ako, gano'n-gano'n lang. Totoo yan. Para, huwag kang mga alam! Wala kang alam! Wala kang alam! Huwag kang mga alam! Natural, 9 years old! Saan ka nakakita ng basket mo lang hindi nagkukulo? Ha? Saan ka nakakita ng basket mo lang hindi nagkukulo? Walang basket mo lang hindi nag-aagawan! Ha? Wala ka nakikita ang basket mo lang hindi nag-aagawan! Wala ka kasi alam sa anak mo! Wala kang alam, sigurado ka! Mabawas ka sa pagkananay ko! Mabawas ka ng Nasaan ka ba? Okay, teka lang ha, teka lang. Teka lang. Ate Mary Grace, ang tanong mo, nasaan si Rowena nung araw na naglalaro ang mga anak nyo? Ikaw, nasaan ka nun? Ako po kasi ma'am, parent leader po ako ng aming lugar. Ngayon, madalas po akong ipatawag, meeting, mag-a-assist ng mga member ko, house to house, ganun po ang ginagawa po namin. Kung wala naman po akong mga meetings na ganyan, racket po ako. Lahat po ng klase ng racket, pinapatulan Parent ko. leader? Yes po. Unahin natin si Dr. Love. Thank you, Mama Carla. Maraming salamat. Alam niyo, nakikita natin dito talaga yung karakter ng isang tunay na ina. Ipaglalaban talaga yung anak. At minsan, kahit alam nating nagsisinungaling tayo, ipaglalaban pa rin yung anak. No? Sa kasong ito, mahirap hatulan dahil wala tayo doon. So pagbabasihan lang natin yung demeanor ng bawat isa, ang kilos ng bawat isa at ang statements nila. Ano? At ito ay away ng mga bata na nauwi sa away ng mga magulang, lalong lumala. Masama din ang loob, nasaktan din si Rowena dahil yung anak niya na batang-bata, 9 years old, ay nasaktan ng 14 years old, kaya kinonfrontan niya yung batang nanakit. Ang problema dito, mukhang na-agitate palalo si Rowena dahil sa demeanor ng bata na pinagsasagot siya at binastos siya nung bata. Baka lamang nagagaya ang anak niyo sa inyong pag-uugali. Yung lumalabas na masamang salita sa ating bibig, galing yan sa puso. Pusong punong-puno ng galit. Pag-aralan nyo. Maraming salamat, Mama Carla.